Hello guys, welcome back to CBAHS tutorial channel, and this is our example number 2 for chapter 1, tributary loadings. But before we start to solve this problem, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. The flat roof of the steel frame building shown in the photo is intended to support a total load of 2 kN per meter squared over its surface. So, sorry for the correction, this is or error pala, sorry. This is 2 kN per meter squared. Determine the roof load within region ABCD that is transmitted to beam BC. Yan. So, yung dimension ng ating region na ABCD is 4 by 7 meters. So, ito yung ating, actually, this is beam. Then, ito yung mga joist natin. Ganun kasi yung nun parang yung pinakamaliit is joist, then yung joist dinadala ng beam, tapos yung beam dinadala ng girder. So yung girder talaga natin dito is parang ito. Yan. Ito yung beam natin. Ito naman yung ating joist. Tapos, check natin yung ratio ng ating dimension. Yes. By the way, we don't need to solve for the loadings ng dead load and live load kasi binigay naman na sa problem. But anyway, sa problem number 1, tinuro rin naman namin dito kung paano tayo mag-solve ng ating loadings from dead load and live load. And by the way, sa ating problem number 1 pala, nagkamali kami sa calculator na ilagay pala namin rito ay 1.95. Kaya ang lumabas rito ay 3.45. Pero dapat siya ay 3.42 kilonewton per meter square. So, sorry po kasi nagkamali kami sa pagkakatingin. Ang pagkakakita namin rito ay 1.95. But anyway, similar naman ang concept. Pares na parehas. Tama pa rin naman yung flow and process ng pag-solve dito. Nagkamali lang kami ng pagkakapindot dito. Okay, so, diretso tayo sa ating example number 2. So, yung ratio natin is equivalent to, ang ating smaller dimension is 4 meters. Ang ating bigger dimension ay 7 meters. So, ilan to? So, 4 over 7 is 0.57. At since ang ating S is greater than sa 0.50, therefore, yung ating slab ay two-way system. Yan. So, mangyayari, ang distribution natin ay pag ganito. So, siguro, lakihan ito ng konti. And para mas ma-appreciate natin yung distribution. And 45 degrees, 45 degrees, tapos 45 degrees, and then 45 degrees. So, bakit, or paano namin nalaman na magkakaroon tayo ng trapezoidal area? Kasi hindi naman square yung ating region, di ba? Kung square yan, lahat sila triangular. Pero since rectangle yung ating region, magkakaroon tayo ng trapezoidal loadings. So, yan siya. So, ito, para sa ating member, AD. Sorry. Yan. Tapos, ito naman, para sa ating member, BC. Tapos, ito, para sa ating member AB. Tapos ito naman para sa ating member DC. Then, ganito yung distribution nila. Yan. So, ang pinapasolve natin dito ay yung group load para sa region ng ating ABCD, no? So, kahit isolve na natin itong AD, kasi equal lang naman siya sa loadings na dadalhin ng BC. Ganoon rin naman. Tapos, isolve na lang din natin yung sa ating AB. Kasi same lang din naman nadalihin ng ating AB para dun sa ating AC. So, dun tayo ngayon sa AD. Tapos, lahat sila ay bakal, no? So, yung connection natin ay hindi natin masusure na fix talaga. Kaya, assume na lang natin na yung connection nila ay simply supported. Yan. Then, ito yung ating member, AD, na ang dimension ay 7 meters. So, W1. So,
So, ang tanong, ano yung height natin dito? So, 45 degrees to, no? Tapos to, 4 meters. So, ang gitna nito is, yan. Ang gitna nito ay 2 meters. Kaya yung height ng ating trapezoidal load ay 2 meters. So, W1 is equivalent to 2 kilonewton per meter squared multiplied by 2 meters. Kaya yung ating W1 is equivalent to 4 kilonewton per meter. So, ito, para kay AD and BC. Tapos ito yung mga reaction natin. AB and then DV. Tapos solve naman natin yung para kay member AB. Sa member AB, kung tutuusin dito, segment yan, no? Segment siya ng ating ng ating gear ng beam dito. So, pwede siyang putulin dito, ayan. Tapos, ilagay natin dito yung ating, point A and, so, parang ganyan. Ayan. So, this is our A and this is our B. Tapos, ito yung dimension natin para kay AB, which is equivalent sa 4 meters. Tapos, ano yung kanyang loadings na dadalhin? Ang loadings na dadalhin ng ating AB is triangular load. So, this is our W2. Tapos, yung ating W2 is equivalent to 2 kilonewton per meter squared. Ano ang kanyang height? So, if this is 2 meters, ibig sabihin, yung height ng triangular area na to is also 2 meters. Yan. So, 2 meters din to. Kaya yung height nito is 2 meters. So, multiply natin ito sa 2 meters. Kaya ang ating W2 is same lang na 4 kilonewton per meter. At itong sagot na to, para kay AB na and DC. Ayan. Okay. Pero ano pa yung mapapansin natin dito? Siyempre, meron pa tayong region dito. Diba? Kasi ang pinapasolve lang sa example number 2 ay para sa region ABCD. Pero kung bubuuin na natin siya, yan, let's say, ang mga dimension rin nito ay tigpo 4 meters. Yan, tapos ang length ng lahat ay, ito, is 7 meters. So, ibig sabihin, itong tatlong region na to ay pare-parehas na two-way slab. Kaya mangyayari, dito, magkakaroon tayo dito ng two-way slab distribution. Ayan. Ganun rin dito sa kabila. So, sorry sa drawing kasi syempre naka 3D siya no? Naka 2 point, para siyang naka 2 point perspective, no? Kaya ganyan din yung, yung pagkaka-drawing namin. Pero syempre, pag top view yan, alam nyo na magiging itsura niyan. Okay, iba yung siguro natin kulay nito, no? Para sa region na to, yan. Tapos ito. Tapos, siguro, yan lang. Kasi syempre, iniba yung kulay nito kasi ang focus lang naman ng problem natin ay para sa region ABC. Ayan. Okay. So, ang distribution nito, papunta kay BC. Distribution naman ito, papunta kay AD. Tapos ito, dito, dito, ito naman, dito, dito. Tapos, ito naman, para dito, tapos ito, dito. So, napansin niyo kay AD saka kay BC, dalawang trapezoidal load ang kanyang dadalhin. Kaya, in reality, ang mangyayari para kay AD,
ang kanyang total load talaga dyan is equivalent sa 4 kN per meter. So, since para sa naman sila ng dimension, ibig sabihin, yung ating loading na in kN per meter, ano ba mas magandang tawag doon? Line load, no? Line load or member load sa STAAD, ang line load rin niya is 4 kN per meter. So, ibig sabihin, ang dadalihin ng ating member AD ay dalawang 4 kN per meter. So, times 2 natin to. So, this is equivalent sa 8 kN per meter. Tapos, yung ating AB, DC, isa lang. So, okay na to. 4 kN per meter to. Tapos, doon rin sa ating BC, yung ating W, total dyan is dalawa ring trapezoidal load. So, dalawang 4 kN per meter. Kaya, sila ay 8 kN per meter. So, lagi po bang ganyan, sir? Hindi. Kasi, minsan, nagbabago yung mga dimension natin. For example, ito, hindi siya 4 meters. Gawin natin siyang 3 meters. Ayan. So, ilan ba yun? 3/7 meters. So, 0.43. Ayan. So, dito niyan, ano siya? One-way slab. So, ibig sabihin, kalahati lang. Ayan. Parehas na rectangle. So, ibig sabihin, ang madadalhin ng AD from this region is rectangular load lang. Tapos, from this region, ang dadalhin niya ay trapezoidal load. So, dalawa yung effects niya. Isang rectangle, tapos isang trapezoidal. And by the way, so, kung napansin nyo kanina rito sa ating member AB, doon lang tayo sa segment AB, no? So, ang mangyayari dyan, kung itutuloy pa natin to, yan yung kanyang buong beam na, tutuloy natin. So, let's say, ang connection natin dito ay pin. Yan. Tapos ito, roller. Yan. Simple supported lang. So, since itong kulay pink na to ay triangular, yung area, ibig sabihin, triangular din yung ating loadings dito. Ganyan yung mangyayari sa ating beam na to. Tapos ito, trapezoidal, ito, trapezoidal din. Ganyan lang yung ano niya, di ba? Yung simple distribution ng ating loading. So, di ba, nakakatuwa siya na, nakaka-excite siya kahit paano. Wow. Okay. Isa pa pala sa AB natin, yes. Itong buong member na to kasi, para kay ano na, itong mga loadings na to ay para na sa buong member na to. Pero kung napapansin nyo kasi, dun sa ating AD, magkakaroon tayo ng reaction na A, tapos DB, no? So, ibig sabihin, yung reaction na yan, para sa AB, ipapasa niya papunta dito sa ating member na to. Ayan. So, andito yung ating AB. Andito siya. Kung upward dito, papunta niya dito, magiging siyang downward. So, this is our AB. Tapos ito niyan, magiging BV, na kung saan ang ating AV at BV ay equal lang sa isa't isa. Kasi pares lang naman sila ng loadings na dadalhin dyan. Tapos, ano pa? Okay, dito naman, dito mapupunta yung ating DV. Tapos ito naman yung ating CV. Kaya ano pa ba? Ayun lang. Yan, yun yung dadalhin ng ating buong member. Tatlong triangular load, tapos dalawang point load na magmumula dun sa ating member AD at member BC. Okay, so yan. O diba, nakakatuwa siya. At least dito sa ating theory 1, meron na tayong tributary loadings na topic na kung saan mas ma-appreciate ng estudyante kung paano nga ba talaga nagka-transfer at kung saan nanggagaling yung ating rectangular load, triangular load, and trapezoidal load. So, if you enjoyed and learned from this video tutorial, please don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. So, thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye.